Hi guys! For today's video, isi-share ko naman sa inyo kung paano kayo magpa-late registration for your birth certificate. Ngayon, bago yan, kung kayo ay bago dito sa aking vlog, please consider to subscribe para updated kayo lagi sa ating mga informative na mga video. So, ang pagpa-late registration ng inyong birth certificate ay personal na ginagawa sa LCR or Local Civil Registrar. Kung saan ikaw pinanganak, so doon kayo pwedeng pumunta na local registrar. So, medyo mahigpit na gayon guys yung process. So, mandatory na ang personal appearance, hindi pwedeng online. Bago kayo pumunta sa LCR, dapat nakahanda na yung inyong mga requirements. Unang requirements na i-prepare ninyo is the negative certification of birth. Pwede kayong kumuha nito through online. So, sa mismong PSA manggagaling. Ngayon, ituturo ko sa inyo kung paano kayo makakuha online ng PSA negative results na birth certificate. Ngayon, open nyo lang yung Google search sa cellphone ninyo. Dito sa may search, i-search nyo lang yung PSA. Lalabas na agad itong website na psahelpline.ph. Click natin yan. Click order now. Then dito, dahil ang tutorial na ito is kung paano kayo makakuha ng negative na PSA birth certificate. Kung kaya ang piliin natin is birth. Dito sa my box, click nyo lang yan. Pag may check na, scroll nyo lang pababa, click continue. Dito para kanino yung kukunin ninyo. Kung halimbawa para sa sarili ninyo, click nyo tong my own birth certificate. Pag halimbawa naman for someone else, so para sa ibang tao, halimbawa anak ninyo, click nyo lang yan. Then halimbawa sa anak ko, sa anak kong babae, click natin yan. Ayan. Then, scroll nyo lang pababa. Click continue. Continue ulit. Lagay na natin yung ating details dito. So, una, kung kayo ay female, click nyo tong circle ng female. Next is your first name, pangalan, middle name, then apelyido. Next is your birthday. So, kung kailan ka pinanganak, anong month, anong day, at saka year. After nyan, double check nyo yung information kung tama ba. Dapat kung ano yung nilagay yung pangalan nyo dito is dapat yan yung nakalagay sa ID ninyo. Pag na-double check nyo na tama naman, click continue. Then, kung ano yung civil status ninyo, kung single, click nyo tong circle ng single. Next is your first name, kung ano yung pangalan ninyo, anong middle name ninyo, at saka apelyido. Dito naman sa baba, your birthday, kung kailan kayo pinanganak, anong month, day, at saka year. Then, after nyan, double check nyo muna yung information dito kung tama ba dahil dapat kung ano yung nilagay na pangalan nyo dito at birthday, match yan sa inyong ID dahil hindi ibibigay ng delivery rider yung PSA negative results ninyo kung halimbawa hindi ikaw yung mismong mag-receive or may mali sa ID ninyo. Kung kaya dapat tama yung pagka-fill out ninyo dito. Ngayon, pag tama naman, click nyo na tong continue. Ayan, nasa step 2 na tayo. So, dito, lagay nyo lang yung pangalan ng anak ninyo, kung anong middle name niya, then kung anong apelyido. Then, female na nakalagay, automatic, dahil yung kanina is nilagay natin is for your daughter. Next is your daughter's birthday. So, kung kailan nga ba siya pinanganak, anong month, day, at saka year. Then, after nyan, double check nyo ulit ang information kung tama ba. Pag tama naman, click nyo tong continue. Dito naman, kung nga ba ang pangalan ng papa ng anak ninyo.
So, halimbawa, walang pangalan, click nyo tong my box. Ayan, para hindi na kayo hanapan ng father's name. But take note, kung halimbawa may father's name naman or may papa naman siya, of course, dapat ilagay nyo dito yung pangalan ng papa ng anak ninyo, middle name niya, at saka last name. Then, click continue. Click continue. Dito naman sa step 4, so ito yung kung saan siya pinanganak. Nakalagay dito, use the place where she was born. So, kung saan siya pinanganak. Then, the next step naman, sa step 6 na yung delivery address naman. Dito, her birth country, Philippines. Huwag mo nang baguhin pag halimbawa pinanganak naman dito sa Pinas. Next is kung saang province. Click natin yan. Halimbawa, pinanganak siya sa Rizal Province. Click nyo tong Rizal. Next is the municipality. Click natin yan. Halimbawa, sa Antipolo. Click natin yung Antipolo City. After nyan, click continue. Yan, nasa step 5 na tayo. Dito naman, para saan yung pagkuha nyo ng PSA negative result na birth certificate. So, for late registration, click natin yan. Then, dito guys, makikita ninyo na pwede kayong magpa door to door or kaya pick up. So, pag itong pick up ang pipiliin ninyo, click natin yan. Halimbawa, pick up. Ayan. So, yung masisave ninyo is 30 pesos. So, yung PSA birth certificate ninyo is pipick upin nyo mismo sa mga national bookstore nationwide. Pero kung ako sa inyo, so piliin nyo na lang itong door-to-door para hindi na kayo maabala sa oras at saka sa pamasahe. So, yan na yung piliin natin, nationwide, door-to-door. Ayan. Then, scroll nyo pababa. Dito naman, so kung sino yung magre-receive ng PSA birth certificate. So, sa akin, ako lang din magre-receive nito. So, pangalan ko yung nakalagay dito. Then, dito sa baba, kung anong house number at saka street name. Kung anong subdivision, kung meron. Then, the delivery province, kung saan province i-deliver, kung saang municipality, kung anong barangay, kung anong zip code. Then, mobile number at saka yung email address. Dito, double check nyo, triple check nyo yung address na nailagay nyo dito dahil nga dito i-deliver yung PSA birth certificate ninyo. Kung kaya dapat tama yung delivery details na mailagay nyo dito. Ngayon, pag tama naman, click nyo na itong continue. Dito guys, bago kayo mag-submit dito, double check, triple check nyo yung mga information na nailagay ninyo kung tama ba. O sa baba, makikita nyo na pwede kayong makapag-order ng ilang copy. Click natin yan. Bawat copy is 365 pesos. Yan, 1 copy lang orderin natin. 365 pesos. Dito, sa baba. So, dito, kung halimbawa hindi kayo yung magre-receive, piliin nyo tong I want to assign an authorized person to receive the document. Pero kung halimbawa kayo naman yung magre-receive ng document, so click nyo tong I am the only one who will receive the document. Ayan. Then, dito sa my box, click natin yan. Then, click continue. Ayan. So, ito na yung QR code natin, guys. Pwede na tayong makapagbayad nito through bank, through GCash, or kahit anong mga e-wallet. Basta may QR code na kayo. So, download natin tong QR PH. Ayan. At nasa cellphone na natin yung QR code. Then, pag halimbawa naman, hindi QR code yung piliin ninyo, so ito na yung inyong reference number. Dito sa reference number na ito, pwede na kayong pumunta sa 7-Eleven para makapagbayad through reference number. Then, halimbawa naman, through GCash, so mga online payment, pwede kayong mamimili dito, credit card, GCash, Maya, at saka over the counter through 7-Eleven, Palawan. Other options naman tulad ng BankNet, Dragon Pay. So, take note dito guys na hindi i-deliver sa inyo yung PSA birth certificate ninyo kung hindi nyo ito nabayaran. Kung kaya nabayaran nyo muna ito para ma-process ni PSA ipa-deliver sa inyo. So, bayaran nyo 365 pesos. Then, dito makikita na agad natin yung bills. Click lang natin yung bills. Under bills, dito makikita natin yung government. Click natin yan.
Dito, search billers lang tayo. I-search lang natin yung PSA. Then, lalabas na agad yung PSA helpline. Click natin yan. Dito, lagay lang natin yung amount. Amount is 365. Then, the reference number na in-email ni PSA or ni-screenshot nyo nung nag-submit kayo ng order sa PSA. So, kung hindi nyo na-screenshot yung reference number nung nag-submit kayo guys, so mag-i-email naman sila tulad nung nakita nyo kanina. So, yun yung ilagay natin dyan na reference number. The next is your contact number. Then, your email. So, dito sa email, so optional lamang yun kung gusto nyong lagyan o hindi. So, kung lagyan ninyo, so magsisend ng payment receipt si GCash sa inyong email. Ngayon, click next. Then, click next ulit. Click confirm. Next requirements naman is the affidavit of two witnesses. So, kailangan yan ipanotaryo. Hanap lang kayo ng notaryo office malapit sa inyo. Next is the marriage contract ng magulang kung ito ay kasal. Pero kung hindi naman kasal guys, so of course, hindi ito applicable sa inyo. Okay lang na walang marriage contract ng magulang ninyo. Pangatlo is barangay certification for indigency. Then, kung may national ID din kayo, is much better. So, para sa mas malinaw guys, plus lang ito. So, certificate of live birth. Next is the government issued ID. So, kahit anong valid ID na meron kayo is pwede yan. So, much better lang pag national ID. Then again, marriage certificate kung kasal yung magulang. Then death certificate naman ng magulang kung ito ay patay na. Next naman is the supporting documents na may nakalagay na lugar at petsa ng inyong kapanganakan. So ito yung mga sample na kailangan yung dalhin katulad ng baptismal certificate, voters registration record, school record, form 137, certification mula sa birth attendant, senior citizen ID, PhilHealth MDR, marriage contract kung kasal. Next naman is affidavit of delayed registration. So, kailangan nyo itong ipanotaryo. Punta lang kayo sa mga notary office. Pag baby naman yung ipa-late register ninyo, so at least dalawa sa mga requirements na nandito. So, ito is the baby crib tag or medical certification of birth from hospital or lying in. Or kaya bakuna record or immunization record. Or kaya salaysay ng nagpaanak or form 137 or school certification or baptismal certificate. Next supporting documents is PSA no record, LCR no record, ipasa ng 4 na kopya ng Certificate of Live Birth, notaryadong affidavit of delayed registration sa likod ng birth certificate. Panglima is the notaryadong affidavit of two witnesses o pinagsamang salaysay ng dalawang tao na hindi kamag-anak na nagpapatunay nito. Para naman sa karagdagan pang requirements sa mga hindi kasal ang magulang na nais gamitin ang apelyido ng tatay. So, dapat notaryadong acknowledgement or admission ng tatay sa likod ng birth certificate. Notaryadong affidavit to use the surname of the father. So, sa step 2 na tayo. After nyo makumpleto na yung mga requirements, puntahan nyo na ang local civil registrar na kung saan ka pinanganak. Dalhin nyo ang lahat ng inyong mga requirements, mga documents ninyo, kailangan sa munisipyo o city hall kung saan kayo isinilang. So, ito yung LCR. So, pagdating doon guys is i-interviewin kayo for verification ng inyong mga requirements.
So, meron tayong tatlong proseso guys kung paano nyo malaman o matiyak na tapos na ang process na may birth certificate na kayo. Pinakauna is pwede kayong mag-personal na mag-follow up sa LCRO, sa Local Civil Registrar Office. Itanong nyo lang ang pangalan ng evaluator at ang inyong reference number. So, i-follow up nyo ito mismo sa LCR. Next naman is pwede kayong tumawag or kaya mag-email sa LCR. Then, kung may Facebook page sila, pwede din kayong mag-message sa kanila for the update. Then, kung gawa ng inyong birth certificate, so pwede kayong mag-online verification sa PSA.